Recording in progress. Hello? Ayan, narinig ka na. Ay, kinig na ba ako? So, ayun good evening. Ganito boses ko, nilalagnat ako ngayon eh. So, simula tayo sa una. Variables, di ba? Tama nga ba? Variables. So, may Yes, tatlong sir. klase ng basic variables. Dalawang klase ng number variable. Ang una yung variable ay yung char variable. So, itong program na gamit ko, ito ay VSC. Ang language na gamit ito ay C#, hindi basic C. Pagpasensya nyo na. Ang hirap i-set up ang basic C. Napaka-ano ko na kasi yung language nito, napakaluma na. So, ang character variable, iisang letter lang kaya mong ilagay sa loob ng kailangan siyempre maglagay muna tayo ng pangalan sa loob ng papangalan natin tong first character. 'Yon. Kahit ano ang gusto mo ipangalan diyan. Ang tawag dito ay initializing a variable. Ito yung sinasabi namin kanina. Zoom in ko lang. Kapag nag-initialize tayo ng variable, ibig sabihin, gagawa ka ng mismong variable na may pangalan. So, marunong naman kayo mag-math, 'di ba siguro? Algebra, x and y. Let's say, gusto natin ng number, gawin natin yung una, yung may length and width. So, meron tayong dalawang types ng number variable. Ito ay integer x. Itong integer na to, ibig sabihin ng integer, nag-range siya from negative infinity to positive infinity. Kahit anong number ilagay mo dyan. Pwede ka maglagay ng 1,000, etc., negative 10, 400, ganon. Kasi itong integer na to, from negative infinity nga to positive infinity. Pero, ang problema dyan, hindi mo pwede siya lagyan ng decimal. So, ang gagawin mo para malagyan natin ng decimal, kailangan natin ng isa pang number variable. Ang tawag dito ay float. Pangalanan na natin ng float. So, yan. Kapag float siya, kahit maglagay ka ng decimal number, hindi gumagana. Double na lang. Yan. So, sa double number, itong double kasi mas ginagamit siya since mas madami siyang decimal value kesa sa float. Ito ay ginagamit siya sa statistics. Kasi kapag statistics ka, tandaan nyo yung dati, may letter U, standard deviation, kine-kine, may napakadaming decimal. Itong double, kaya siya tinawag na double, siya ay double precision. Meaning to say that, mas madami yung decimal place na kaya niyang i-handle. So, focus tayo sa integer operation. Gawa tayo ng integer x and integer y. So, simula tayo sa basic arithmetic operation tulad ng addition. So, ang itatype ko ngayon ay huwag niyo munang problemahin at manadaanan natin siya. Ito ay ang console write line. So, ibig sabihin nito ay mag-write siya sa command prompt ng ano mong isulat ko dyan. At ang gagawin natin ngayon ay ipa-plus natin tong x and y. So, mag-declare tayo ng value sa x and y natin muna. Kahit anong gusto natin ilagay, lagay natin x equals to, kunwari 60. Y equals to 51. So, ang hinihingi nitong console write line, ito ay C#, hindi ito yung tatalakayin muna natin at tatalakayin natin ay basic C. Pero mas madaling intindihin yung C# kaya ito yung inuna kong pag-aralan. So, ito nga. Kapag in-input natin yung x plus y, tapos niran natin yung program, itong subcontrols paano ba ito? Pero tanggalin itong nasa taas yung control. Ang kulit. Ayun.
Lagay ko sa ilalim. So kapag binild natin siya, ibig sabihin ay iraran niya yung program. Tagal. So ito, ganito yung itsura ng mga project natin sa first semester. So ang ginawa niya, nakita natin, nag-type siya sa taas. Tinype niya yung number na 111, which is yung sum ng x plus y. So true yan for all arithmetic operations. Ito multiplication na gumagamit tayo ng asterisk. Ito yung makikita niya sa number 8 sa taas. Ang division naman ay itong slash. Itong minus, syempre yung basic dash. So yun. Ngayon, dadako na tayo dun sa relational. So gagawa muna tayo ng if and then statement. Ibig sabihin nito, if x is greater than y, magsasalita siya ng true. So sinabi naman kanina, kapag string yung gagawin mo, gagawa tayo ng isang variable, ang pangalan na string. Kailangan naka-enclose siya sa loob ng itong double apostrophe. Kahit anong character ilagay nyo dyan, lagi siyang string. Ibig sabihin ng string ay siya ay random, siya ay ano lang, characters lang. Siya ay characters na kapalibot sa loob ng dalawang quotation mark. Kapag wala yung quotation mark, hindi gagana yung string. Nakikita natin color red. Naging color red siya. Kapag may color red yan, ibig sabihin, hindi gumagana. Gets? Magtanong kayo, may tanong Control F5, oo nga. Nalimutan ko yun. Kapag false yung statement, magka-type tayo ng false. Yan. Alam natin na x is less. Ang x natin ay 60, ang y natin ay 51. So kapag true yan, magpiprint siya ng true. So nakikita natin na nagprint siya ng true kasi ang x ay mas malaki sa y. Ito yung nasa ano natin. Nakita ko sa module natin. Pero may tanong diyan na 6 kunwari 6 plus 5 is greater than -3. So ang gagawin niyo diyan, meron tayong assignment diyan. Ang sasagot niyo diyan ay true or false. So gagawin niyo muna syempre, i-simplify niyo tong term. Itong 6 plus 5, gagawin itong 11. Tapos, para madalian kayo, sabihin niyo in English o yung language na gusto niyo. Huwag niyong basahin siya as math expression. Tanungin niyo lagi sarili niyo, totoo nga ba yung 11 ay mas malaki sa -3? Kapag totoo, lagay niyo true. Ang tawag diyan ay bool variable. Ang ibig sabihin ng bool variable, ang dadalawa lang yung parameters na kaya niya i-accept. Ito yung true o yung false. True and yun ang tinatawag na boolean. True or false lang siya. So siya lang tawag na true or false. So gawin natin yung iba. Paliitin natin yung 60. Ano maganda number? 21. 21, 51. So ang x natin ngayon ay 21, ang y natin ay 51. Try natin. Gagana. False. So tama nga. Babasahin nyo din siya in English kapag nahihirapan kayo. Kunwari, is 21 greater than 51? False. Di ba? So, yun lang naman yung relational operation. Ito ay ang
Ito na ba yan? Meron tayong greater than, less than, greater than, equal, or equal. So itong greater than or equal, napakahalaga siya. At tsaka yung less than and equal. Yun ay kailangan kapag gusto mong isama yung mismong number dun sa value. Kunwari kunwari nagtali yung x mo tsaka sa y. Pero gusto mong maging true kapag nagtali yung x mo sa y. Pero yung statement natin, x is greater than y. Pero kapag gusto mo na yung x kapag equal siya sa y, mag-output siya na true, gagamitan niya ng greater than or equal sign. So i-build natin ngayon. Lalabas siya na true kapag may greater than or equal na sign. Pero kapag tinanggal natin yung equal sign, lagi siyang false. Yan o. So yun. Depende lang sa gusto mong gumamit sa kung anong paraan mo gusto gamitin. Tapos meron tayong tinatawag na equal operator. Wala pang built-in na string na variable sa C. Di ko sure yun kasi kailanman hindi ako gumamit ng basic C. Pasensya na. Akala ko, di ko kasi alam na merong basic C mulat sa pool. Dumiretso ako sa C#, C++. Ang C# at C++, meron siyang string na variable. Pero sa basic C, iba yan eh. I-discuss daw ni Meryl yun mamaya. So, di-discuss ko lang muna syempre yung itong logical operators natin, tapos yung relational. So, ang tawag ito ay yung relational operators nga pala. Ito ay ginagamit lang kapag true or false yung gusto mong palabasin. Meron tayong anim na relational operators at ito ay ginagamit lang para yung isang bool ay lumabas na true or false. Ito ang equals. Napansin nyo, gumagamit tayo ng dalawang equal sign kesa sa isang equal sign lang. Kapag isang equal sign yan, mag-error siya, yan, no? Dalawang equal sign na ginagamit. Bakit? Kasi ang isang equal sign, built-in siya sa lahat ng C programs na pang-initialize lang ng variable, pang-declare ng variable. Ibig sabihin nun, ginagamit lang yung singular equal sign para maglagay ka sa loob ng isang string or sa loob ng isang integer. At ginagamit ang double equal sign kapag gusto mong mag-compare, kapag comparison na yung ginagawa mo. Kapag gusto mo yung kabaliktaran niya, is not equal to, gagamitan mo siya na exclamation mark. So doon na tayo sa, ang tawag doon, yung dulo sa module. Arithmetic. Dami pala nito. Asan yun? Basta yun. Yung may ganito. Yung may and or. Itong dalawag to. Ito yung and or statement. Ito ay ginagamit siya sa loob ng bool variable din.
So ang and or, madali lang yan intindihin. Kapag sinabi mong and, iisa lang sa dalawa ang dapat true. Ay, hindi. Kapag sabing and, dapat lahat ng variable nakapalibot dun, true. Otherwise, mag-output siya na false. Let's say if x is greater than 20. Gusto kong mapalabas na ang x ay greater than 20. So ang x natin ay 51, di ba? So lalabas diyan ay true. Kapag binabaan ko yung x natin, ginawa kong 19, magiging siyang false. Gets? Paano kung gusto ko kasama si y? Gagamit ako ng and or operation. Paano kung gusto ko ng kapag yung x natin ay greater than 20 and y is greater than 20. So ang lalabas dito ay true kapag parehas nitong x and y, lagyan sa ilalim para mabilis makita. Kapag itong x and y ay greater than 20. Makikita natin yan, Dok. So if x is greater than 20 and y is greater than 20, it is true. Gets? Tingnan natin. True. Tama, true yung lumabas. Pero kapag isa lang sa dalawang yan ang nagkamali, kunwari x natin ay 18. Ang x, etong part na to ay false. Etong part na to ay true. Since siya ay end, ibig sabihin yan, lahat ng dalawa dapat true yan. Kapag isa ay false at isa ay true, ang lalabas yan ay false. Tingnan natin. Tingnan nyo. False. Pero, kapag ginamitan natin siya ng or, etong or na to, ibig sabihin yan, kapag iisa lang ang naging true, ang lalabas yan ay true. Alam natin na true na yung 51, false yung x. So, yung lalabas dyan ay true. Yun. Ang lumabas ay true. Ang magiging pagkaparehas lang ng and or, magiging parehas lang yan ang gamit kapag lahat siya ay true, lahat siya ay false. Nagkakatalo-talo lang itong dalawang to kapag yung statement 1 mo is true and yung statement 1 mo is false or vice versa. So ito yung ginagamit, depende siya sa use. At depende sa situation. Situational kasi yan eh. Di pwedeng i-explain yan ng may mas important sa isa eh. Okay, end ulit tayo. Kapag parehas siyang false, iisa lang kapag, okay, recap tayo. Kapag end, ay nag-mute ako. Kapag end, iisa sa statement na to ay false, ang kabuuan yan false. Kapag or, kapag may iisa lang yung true, kapag iisa lang yung true, ang lalabas yan ay true. Yun lang yung pinagkaiba ng dalawa. So yun lang naman. Ang integer sa number, ang string ay sa characters. Yun lang. Tapos yung dalawang type ng yung float, yung double, tapos yung double lang naman, tapos yung integer yung ginagamit sa number halos eh. Yun lang naman yung lesson natin. Si Meron na daw mag-discuss ng iba. May question ba? Any question ba? Kinig ba ako? Kasalita ba ako? Di kinig. Hello? Wala naman pong question. Ay, may question ba? Raise kayo ng hands or Gets chat ba o kayo. hindi gets? Huwag kayo mahiya. Kasi kapag nahiya tayo, lalo tayo mahihirapan. Magulo ba yung teaching ko or sakto lang?
Nagas na ba to? Itong and and or? Thumbs up kayo if gets nyo na. Integer x, integer y, integer z. Kuha tayo ng z. Pag pareho pong false. Wait, ano Pag to? pura yung false, ano? And ba to? And or ano, dalawa? Pag ganun, Kapag edi parehas false po. false, False po. kapag parehas na false, lahat false. Ang nagkatalo-talo lang sa and or ay ang kapag or kasi, kapag iisa lang dyan ay true, lalabas na yan true. Pero kapag and, kapag may iisang false dyan, lalabas ay false. Dun papasok yung table pero magulo lang konti yung table. Paano yung sa not equal? Ayun, magandang tanong yan. Lilimutan ko yung discuss yung not equal. Kunwari, if x is not equal to y, ito yung operation ng not equal. Itong exclamation mark tapos itong equal sign. So parang equal sign siya pero baliktad. Let's say ang x natin ay 18, di ba? Ang y natin is 51. So not equal siya is 18 not equal to 51. Like ang trick kasi diyan, sabihin niyo sa utak niyo. Ang x ba ay hindi equal sa y. Ang 18 ba ay not equal sa 51. Ang lalabas diyan ay true. Basically, itong non-equal na to, ang gagawin niya, babalik ta rin lang niya yung equal. Parang equal sign lang siya, pero gusto mong baliktad yung sagot. Kapag equal naman yung ginamit natin, di ba ilabas kayo na true? Ngayon, kapag equal yung ginamit natin, ang lalabas ay false. Kasi 18 is not equal to 51. Di ba sinasabi niyo yung dati kapag mali yung sagot? X is not equal to Y. Ganun-ganun, kinakaneme. So ang practical usually na non-equal ay kapara baliktarin mo lang tong nasa taas at nasa baba. Para yung true maging false at yung false ay maging true. Yun lang yung ginagawa nun. Ay speaking of yung expression na to, yung and or, kahit ilang expression yung pwede mong ilagay. Kunwari, x is greater than y. Hindi lang siya limited sa dalawang operation. Mas pwede yung more than 3, more than 2. Pero practical use, usually 2 lang yung ginagamit yan. Ang gagawin nyo kapag may end statement, ang isa pang technique dyan, isa-separate nyo tong dalawang to. Hahanapin nyo muna kung true to at kung true to. Kapag x is equals to y, mental quiz tayo, x is equals to y, di ba alam natin siya na 18 is 18 equal to 51. Di ba no? E di false. False yung una. Is x greater than y? Is 18 greater than 51? False. So ang lalabas dyan ay false. Di ba? Kapag ginawa natin greater than y yung x, kunwari 80, gawin natin ulit. Is x equal to y? No, false. Ngayon, alam natin tong unang operation na to, false siya.
Dako naman sa pangalawa, is X greater than Y? Is 80 greater than 51? True. True. Di ba? Tapos, third. Tapos yung third step niya, i-analyze niya kung end siya or. Kapag end, tandaan niyo yung rule. Kapag may isang false dyan, lahat ay false. So from that logic, ang lalabas dyan ay false. Pero kung yan ay or, lalabas dyan is true. Since may iisang true, ang kailangan lang ng or para maging true ay iisa lang na true na value. Yun lang. Pero ikaw na ba mag-explain ng ibang variable? Yung, yung character since di ko gets yun. Hello? Hello, yes. Wait lang. Mag-share Sign ka ba in ng ko screen? lang ulit. Oh, mag-share ako ng screen. Ito ginawa ko lang yung candy. Advance ka masyado ah. Wala lang ko lang. Ito yung candy. 3547. Ilang kilogram ng candy? 50 kilogram. Candy for 20 kilogram. 10 kilogram. Kapag may tanong, magtanong. Dapat pala ini-code para mas madali, no? Yeah, mas madali siya i-explain kasi kapag synchronous and visual. Napakahirap kasi i-explain kapag online. Kasi kapag online, kailangan mong mas mag-compensate para sa lack of in social interaction. Kailangan maging visual lahat ng presentation. Kapag nalilito kayo sa if and else, ito lang ibig sabihin yan. Itong loob ng parenthesis, true or false yan. Ang unang statement na to, magpiprint lang siya kapag true. Itong pangalawang statement, ito ay mangyayari kapag false lang yun nandito. Gets? Yung if and else statement, nasa natin yun, nasa curriculum natin sa first semester. Siguro mga third week, ganun. Third week next month. Matutunan niyo yan, madali. Kaya niyo yan? Multiply mo lang yung input ng kilogram sa price. Yes, multiply lang. Ito, double final price. Actually, ang ginamit ko dito ay double. Double variable. Kasi, napapansin nyo, ito, may decimal. May decimal sa problem. Kapag naglagay kayo ng decimal sa integer, ito ang mangyayari. Magre-ready siya. Hindi pwede maglagay ng decimal sa integer. Yun ang limit ng integer. Hindi ka pwede maglagay ng decimal. Kapag yung flowchart nyo may decimal, gagamit kayo lagay ng double. Automatic double. Kapag walang decimal, integer. Baka may tanong nyo, bakit kung mas maganda pala yung double, ba't di na lang gamitin lahat double? Sige, gawin natin double. Try natin. Double. Double. Kasi kapag double yan, kapag nag-print ka ng double, nag-write ka ng double, lagi niyang i-include yung 0.0. Since hindi pwede gumana ang double na walang decimal, hindi siya gagana ng walang decimal. Kapag kunwari, nag-user input ka ng 50 sa isang double, automatic niya i-convert yun sa 50.0. Kapag pinirent mo yan, kapag dinisplay mo sa command sa CLI yan, ito ang lalabas. At ayaw minsan ng ibang tao na may decimal na ilalabas. Since siyang tingnan, hindi si simplified tingnan. So ang double, ginagamit lang talaga siya kapag statistics ka, kapag
Yung mga probability yung mataas, ganun, kene-kene, may mababa. So yun. Ikaw na ba, Meryl? Sige, sige. Ako naman. Screenshot ko to. Stop sharing na ako. Isa lang. Thank you. Thank you, Recording. Yesh. Nagets niya ba, guys? Yung ano, sa logical. Kapag di nyo naman nagets, sabihin nyo na lang. Pwede Oo. naman. If may questions Nagad pa tayo kayo. dito. Ay, grabe. Yes. Ano di-discuss mo? Ayan. So, i-discuss ko lang. Sige, wait natin. Pero i-discuss ko lang yung types ng, I mean, data types ng, ano, C. Yung, ano, oh yeah, yun lang. Yung sa C lang talaga. Nakita? Oo, kita. So, ayan na. So, yung, ano, konti, parang limited lang yung, ano, data types ng C natin. Unang-una, yun nga, yung kanina, yung character or yung char. Yung char, ayun nga yun yung para sa mga words and letters na ginagamit natin. So, sa C po, hindi po tayo gumagamit ng string. Hello, naririnig niya ako? I mean, naririnig niyo ako? Kinig ka po. Okay, thank you. So, ayun, sa ano, sa C, hindi tayo gumagamit ng string. So, ang ginagawa po namin diyan dati is ano, parang ano, alam niyo yung square bracket? Yung ano, paano ba? Yung ganito. Nakikita ba? Ay, hindi nila kita. Ito yung square bracket. Wait lang. Si-share screen ko yung ibang ano. Mag-online compiler lang tayo. Naka-Linux ako eh. Naka-Linux ako. Ay, social. Sana all. Hoy! Bigay nga lang to. So, ayun. Wait lang. Share screen ko. Ibang tab. Ulit yun. Oh, ito. Kita na. Hindi pa rin kita. Ayan. So, ayun, guys. Ito, online C compiler. Pwede to sa phone. So, if ever man na, kahit nasaan kayo, pwede nyong gamitin to. Kung naabutan kayo ng ano, ng projects, tapos nasa biyahe kayo, pwede to. So, ayun. Yung tinutukoy ko, yung square bracket is ito. Uy, I know. Ito, ayan, square bracket. For example, naglagay ako ng, wait lang, dito tayo sa ano, pagpasensyahan nyo na may maingay. Ano, char, tapos, ang ginagawa po namin dyan, ilalagyan namin ng square bracket. Tapos, ilalagay namin kung hanggang saan yung limit ng characters na pwede niyang ilagay. For example, ano, 25. Ayan. Tapos, ayun na po. Doon, mas maraming characters yung pwede niyang ma-store. Gets nyo? Gets. Ayan. So, sa isa pa pala. Ay, hindi. Sige, go. Yung ano pala muna. Yung, ayun, sa character yon. Ayun yung technique para mas maraming characters yung ma-hold ng isang variable.
Next naman is yung float. Yung float po, tsaka double, ayun lang po yung ginagamit for numbers. Yung character is for letters, words. Ba yan? Paiba-iba ng... Yan. Next natin is yung float. Tulad po ng sabi ni Yesh kanina, yung float is for whole numbers lang from negative infinity to positive infinity. So, usually po, 32 numbers lang yung kaya niyang i-hold. And then, yung double, from the word itself, double, is, yun nga, mas marami yung niya, maho-hold niya. And, pwede siya sa decimal numbers. Yan, real numbers. 2.5, 2.1. Ayun. Tapos yung void, wala po talagang value. Yun nga, sabi dito, is valueless. No value talaga siya. Kung nakita nyo na yung parang main function ng C, makikita nyo yung parang void sa may itaas. So, meaning nun, parang, hindi siya wala siyang i-return. Something like that. Yes, return method ang tawag doon. Oo. Yun, return. Yun. Tapos nga, dito tayo sa terminologies. Yung keywords, yun, yung reserve words, yung hindi natin yun pwedeng gamitin sa pag-name ng variables natin. For example, yung kanina, yung int, auto, ayan, yung example dito, auto, break, double, int, at saka case. Or kahit yung float, hindi nga nila tinatanggap kasi sa library ng C programming, may mga equivalent silang functions. So kapag ginamit nyo siya as identifiers or variable names, hindi talaga siya gagana. So ayun nga, yung identifiers, lang siya. Ang pwede lang, capital, uppercase and lowercase na letters, numbers, and underscore. Tapos, syempre, ayaw niya naman, alam kong lahat tayo tamad sa programming, lalo na sa, variable names. So, 8 to 15 characters lang, or kahit 3 letters lang, or kahit isang letter lang, pwede na yon. Basta, alam niya yung kung anong equivalent nung variable name na yon sa program nyo. So, ayun, di nakita yung variable. Yung sabi ko nga kanina, hindi na-stop. Oh my gosh, sorry. Nagigets nyo ba? Oo, Or gets. nalilito For ka? clarification nga pala, hindi lang siya 32 number. Siya ay 32-bit number. Oh, yeah, 32. Sorry. Meaning to say, ang 32-bit number, siya ay 4 billion numbers. 4,294,000. Ay 4,294 million. Yan ang Oh, yun, 32-bit. guys. Hindi makita. I stand corrected. Sorry po. Hindi, okay lang. Nagkamali din ako dyan dati. Ayan, kita na yung variable. Ayun. Yung katulad nga sabi ko kanina, yung variable. Sa pagpo-program natin, need natin maglagay ng variables. Ayun nga, yung parang equivalent names.
ng kada, kunwari, yung input natin is yung weight ng, yung kanina, example nung kanina, yung weight nung candies. So, kahit anong variable names, basta bahala kayo kung paano nyo siya ini-name. Tawag doon is variable. Pero sa pag-name ng variable, meron po tayong rules. Ayan, eto na yung rules natin. Para kasi may mga instances po na hindi gumagana yung program natin kasi mali yung pag-name natin ng variable, or ayun nga, may mga certain rules na hindi natin nasunod. So, number 1, it must consist only letters, digits, and underscore. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, hindi natin pwedeng lagyan ng ibang ano, ibang symbols like asterisk, ano pa ba, number sign, yung mga ganon, hindi pwede. Ang pwede lang upper and lower case letters, yun, digits, tas yung underscore. Yung underscore, alam nyo naman na yun, di ba? Yung ginagamit sa Gmail, yung parang blank na ano, yun. Tapos sunod na rule is, it should not begin with a digit. So, ayun, etong ano na to, defining variables na to, dapat hindi pa talaga to ngayon eh. Nasa flowchart pa lang tayo, pero sige, i-ano na natin. Sayang naman. Ayun, it should not begin with a digit. Ayun, simple lang. Bawal magsimula yung mga variable names natin with a digit. Next is, ayun, an identifier defined in the C standard library should not be redefined. So, ayun, tulad nga ng sabi ko, yung kanina, yung int, float, double, hindi natin pwedeng gamitin as variable names. Kasi meron silang equivalent function sa C standard library. Gets nyo? Yes. Yan. Ayan, eto pa, isa pa pala. Yung sa sa variables natin, siya, case sensitive siya. Kunwari, yung uppercase is not equal to lowercase. Ibig sabihin nito, kunwari nag-name ka ng variable na letter N lang, na malaki, na uppercase. Tapos, sa latter part ng program mo, ang ginamit mong, N is yung naka-lowercase. So, ang mangyayari doon, hindi magpa-function ng maayos or hindi gagana yung, hahanapin sa, debugging, hahanapin yung kung na-initialize or ano yung term na to? Nailagay mo ba siya sa main function? Or anong tawag dun? Sa initialize, hindi pa yun. Kung na-declare mo ba yung variable na yun, declare, ano ba yan? Tapos, ayun, do not include embedded blanks, and ayun nga sabi ko, do not use any of the C language keywords as your variable. Yung int, char, float, double, hindi pwede yon. So, iwas tayo ng ganon. Isip na lang kayo ng sarili nyo. Ito pa lang, PowerPoint presentation ko. Credits to Ma'am Crasco. Ayan. Nasa iTech siya ngayon. Ayun lang naman sa ngayon. Kasi baka mamaya kayo, ma-overload ng information. So, pinaliwanag ko lang talaga yung data types. Kung ano lang yung data types. So, ayan, char, float, double, void. Ayun lang po yung natin sa C. Sa C, basic C. Ayun, yun lang. Gets nyo po ba? Or gusto nyo ba, ko na, ituloy ko na. Joke lang.
Ayun lang. Nagets nyo ba? Or may katanungan kayo? Opo, gets. Yan. Feel free to screenshot po. Gusto ko lang i-clarify sana yung sa identifiers and variable. Na nagtanong kanina eh. Ano? Yung difference ng identifier and variable. Since pwede mo siya lagyan ng letters, di ba, yung identifiers. Yes. Like the main reason na may pinagkaiba yung identifier sa variables. Kasi ang variables lang yung pwedeng gamitin ng math operation, addition, subtraction, multiplication, division, tsaka yung mga true or false statements. Yung identifier, simple lang yan, pang display lang yan. Ang variable, ito yung ginagamit sa math. Yun lang. Ay, yung sa algorithm, madali lang yun. Pero sige, dahil mabait ako. Huy, mabait. Hapyawan mo na. Papakita natin. Diretso mo na Papakita hanggang natin. Ay, wala kaming array. Hanggang lang kami, looping. Di tinuro sa amin yung array. Yung word na array, hindi namin ginamit. So, hanggang looping lang kami. Gusto nyo ba hanggang looping na? Joke lang. Sobrang dami na, information overload na yan. Wait lang. Hanapin ko lang yung looping. Sobrang dami nun. Feeling ko hindi atin kakayanin. Ay, hindi kaya. Kaya natin. Pero dapat kasi, mas maganda kung talaga, face to face. Nahirapan kasi ako tawag dito, mag-switch ng tabs. Ay, grabe. Program na agad. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Gwencha na. Elizabeth, Gwencha na. Gwencha na yo. Oh, Yun lang ba yung yung diniscuss? Alin. Oo, Yun lang yun lang. Wait lang. Ano nga ulit yun? Yung Yung pinag-usapan flowchart natin? daw. Ayun, Drawing ka daw ng flowchart. flowchart. Guys, eto na, guys. Huy, grabe yun. Nag-explain ng ayaw maging teacher. Guys, hate ko talaga mag-explain. Bobo ko mag-explain. Pero sige, para sa inyo. Mabait naman ako eh. Huy! Hala, wait lang. May nagpapa-admit. Dami na pala. Ay, hindi. Isa lang. Ang daldal ko, naka-record pala to. Okay lang yan. Ay, we. Bracket. Ano na pala yun? Array na pala yun. Di kami na-inform eh. Yun ang pang-declare ng array, bracket eh. Bracket pagkatapos ng integer type. Ganon. Di kasi tinuro sa amin. Pero ayun yung ginagawa namin pag pag sobrang daming characters ang kailangan sa char. Dami mo palang alam, lagman eh. Lagman ba? Lagman? Fairy na lang. Ikaw na lang kaya dito pag-discuss.
parang mas madi-discuss mo pag ikaw yung eme lang, nag-ano pa eh, no? Daldal talaga eh. Grabe ka naman. Ayan, eto na tayo sa flowchart. So, ayun, meron tayong ano neto, nasa module 2 guys. Eto, terminal block. Ayun, ginagamit to sa start and end na word. I mean, sa flowchart, kung sa flowchart pa. Ito yung laging unang-unang nilalagay. Start, terminal block, or terminal symbol. And start or end, kalagay. Next is yung initialization block or preparation block. Ayun, yung kanina, ito yung gamit naman sa pag-initialize ng mga variables. And then input and output block. Ito na yon yung ano, ginagamit sa ano ba? Oh, yung i-input natin and then yung i-display na output. And yung process block. Ito, process block. Ano siya? Dito naman yung kadalasan nilalagay dito. Yung mga equations and formulas na ginagamit para ano, ma-display natin yung output. And then yung flow lines. Yung flow lines, ito na kung saan pupunta yung sa next pupunta yung program mo. Itong on-page connector, dati, ay ito, ginagamit ko, like, kunwari, hindi nagkasya yung, yung flowchart mo sa isang page lang. Parang gagamit ka netong parang on-page connector para, sa next flow ng program. I mean, flowchart, pero sa next page na. So, ayun, parang ayan yung connector niya. Next is yung decision block. Itong decision block, gagamitin lang natin to kapag selection na programming, yung parang selection type of programming or flowcharting. Dito, yung decision block, parang magbibigay siya na condition sa'yo. Kunwari, ayun yung, example kanina ni Yeshua about sa is 21 equal to 51? Ang dito, yes or no. Ikaw bahala kung saan mo dyan ilalagay. Basta yes or no lang dito. Yung niya, next na parang Tapos, ayun, lalagyan ulit ng output or process ulit na block. Depende sa hinihingi ng or requirement ng client or whatsoever tawag sa kanya. Ayun, on-page connector tsaka off-page connector. Connected sila. Ganun. Ano to? Ayan, eto na. Ito na tayo. So, ayun, di ba, sa flowchart, eto, sample lang to. Kunwari, yung natin is about hours. About payroll to. Payroll. Kunwari, yung pay mo is depende sa hours ng work mo. Tapos binigyan ka ng rate na kunwari 300 pesos. I mean 100 pesos every hour. So kunwari ito ngayon gagamit tayo ng terminal block para sa start. Yung input ng hours tawag dito. Pero dito walang nilagay na anong tawag dito? Initialization. Tama ba? Oo, wala. Oo, hindi Pwede ka na kasi initialize. mag-initialize sa user Oo. input.
May ganun. Pero si ma'am mukhang nire-require niya talaga initialization. Yung iba Mas kasi, angas tingnan yun eh. yan, input. Eto dito sa input natin, sa input block, pwede natin pagsamahin lahat nung i-input natin. Pwede, pero kayo din, kung gusto nyo, paghiwalay nyo tulad nito, input hours, input rate. Tapos sunod dito is yung process, ayun nga, tulad ng sinabi ko, formulas or equations madalas nakalagay dito kung paano makukuha yung output na gusto nyo. Tapos, yung output is yung pay. Wala dito. Napaka-nice. Ayan. Tas end. Terminal block. Ganyan yung flowchart. Ito, sa pseudocode. Saan na yun? Alam ko, may ano ko dito eh. Kung ano yung pseudocode. O, di ba? Grabe yun. Send ko kaya to. So, baka mamaya magalit si ma'am. Ito na. Yung pseudocode, parang ano siya eh. I, ita-transfer mo lang yung, ano mo, yung, ang tawag dito, yung flowchart or yung program mo into English terms. Parang, ano, ano tawag sa kanya? Parang, sa ano pa, layman's term. Kumbaga, ito yung pinaka-simple na ano. Wait lang, tingnan ko nga. Yung basic flow. Ganun. Oo. Oo. Basta ano siya, pinaka, anong tawag dun? Kung yung pinaka simplest form. Ayan, naglolo ko. Wait lang. Oh my gosh! Ay, kaya pala. Ngayon ko na na-realize. Pero ayun, eto nga.
Kakasabi ko lang kanina. Pero hindi pala narinig. Yung pseudocode is very self-explanatory lang. Kasi kung ano yung nakalagay sa flowchart mo, ayun lang din yung ilalagay mo sa, anong tawag dito? Sa pseudocode mo. Pero in English term. Tulad ng start, begin, and then input, hours, and rate. And then yung next is yung process. Yung pay equals hours times rate. Ay, ito pala, yung dito sa anong tawag dito? Assignment. Assignment. Variable equals something like that eh. Ang inuuna lagi is yung variable muna bago yung expression. Ayun, expression pala. Yun, variable or expression yung sunod. Tapos, ayun, display, pay or print pay, and then end. Ayun na guys. Ayun lang siya. Ayun nga. Ito na yun. Yung sinasabi ko yung selection, branching. Tapos repetition, looping. Ayun na. Ayun lang yun. Yung pseudocode. Nagets nyo ba yung pseudocode? Naririnig pa rin ba ako? Oo, kinig ka. Pero nagets nyo ba? Gets Gets nyo? naman. Pseudocode. Ano daw yung algorithm? Algorithm. Hindi ko rin alam eh. Parang siya. Ano ba yun? Basta yung pseudocode. English terms. Kumbaga sa kung in layman's term, i-explain mo lang siya in layman's term. Yung flowchart na ginawa mo, explain mo lang layman's term. Hindi ko rin alam yung algorithm. Ayun lang. Yep, ayun lang sa Yun lang ngayon. yun. Yung Ay, algorithm. Kala ko mas komplikado pa din. Kasi iba nope, yung algorithm ayan lang natin yun. sa Ito, ano ba yung sabi ni ma'am? Pseudocode ba? Or yung algorithm talaga? alam ko flowchart to yung gagawin natin. Hindi, oo, flowchart, pero ito transfer natin into pseudocode, di ba? Tapos pseudocode yun eh. Pag pseudocode, ganito lang yun guys. Madali lang yun. Pag nag-gets nyo na yung flowchart, madali na lang yung, anong tawag dito? Pseudocode. Ah, basta tumama lang yung ano ko kung ilan yung sulok ng kahoy. Oo, basta tandaan nyo lagi, yung input is itong parang, anong tawag dito sa shape na to? Parallelogram. Oh, parallelogram. Talino mo talaga. Sana all. Tapos ito, rectangle. Process block or basta dito nilalagay yung formula. Ganun. Kung ano yung gagawin ng program para makuha yung output na gusto. So, ayun, input and display, and then end. Wala lang naman dito is yung initialization. Pero yung initialization, madali lang naman yun kasi ilalagay mo lang doon. Parang magde-declare Deteclare ka mo lang. lang. Yan. Ayan lang, guys. Sana may natutunan at naintindihan kayo. Oo nga. Meron ba? Kung wala naman nakabukas yung GC, magtanong kayo doon. O yung Oo. PM ko nahihiya lang talaga. Anong oras na nag-dinner na kayo? Uy, Hindi. dinner. Sabi naman. Ay, hindi. Ay, ano po yun? Hello. Nakinig ba ako? Sorry. Yes, hello. Sa sa exercise, 1-4, ano yung kailangan na output? Yung Wait. kabuuang Ito. price lang ba?
Wait lang. Total price Natin. lang ba? Kasi yung Yun nga, kasi output may nakalagay print the amount of bag of candies in terms of the weight of each type. So, medyo nalilito ako. Ano? Ano nakalagay? Hindi ko nakita eh. Eto, wait lang. I-copy paste ko sa chat. Sige. Babaliw na ako. Print the amount of bag of candies in terms of the weight of each type of candy. Amount? Ibig sabihin siguro ng amount ay price in terms of the weight So, ano lang. input So, by the input user. weight, tas output price. Yun lang. Oo. Yung sinabi ni ni Lee. Thank you. Sundan niya siguro yung Wait, ginawa sino kong si Lee? formula. Ay, Ngayon ko na sino nakita nga ba? yung Lee. Tama. Sorry. Price ba ng individual na candies or total price? Total price yata tong or wait. Actually, pwede both. Oo, Para pwede. mag-issue. Kasi, ay wait lang. Alam ko diniscuss ni ma'am to. Yung yung ano ba yung Hindi ko kasi nakita eh. Hindi talaga nakikinig eh. Halatang di nakikinig. Wait lang. Teka muna. Parang medyo komplikado tong number 4. Kasi, nakalagay, parang, each type of candy as provided. Kumbaga, sa dito, parang mag-a-assign ka kung anong, ang niya, ang kinuha niyang candy is A1. So, sa A1, or candy 1, ilang, ilang kilograms yung niya. Parang ganun. Pipili ba siya ng isang candy or lahat ng candy bibilhan niya? Parang, pipili lang siya. Pwede rin naman sigurong lang. Or kukuhaan niya lahat. Ganon. Print the amount of bag. In candy of weight each type. Oh, pwede rin pala. Di ko pa sure. Siguro kapag Pero, kunwari 0 yung in-input for candy 2, hindi siya lalabas. oo. Pwedeng ganon. Pwedeng gawing Pero if and else siguro statements. dito, lang siya. Yun nga, yung amount ay total amount ng candy 1, candy 2, candy 3. Ganon. Ganon siguro. Natuwad pa kasi ako magsagot. Oo. Ay, oo nga no. Ano ba yan? Di talaga binabasa maayos.
Mix Ginagawa mo nga can. ng if else to. Kapag di siya bibili, maglalagay siya ng 0. Ano yun? Medyo hindi ko na-gets. Mix pero kada candy may ano. So, pipili pa rin siya kung ano yung mga kinuhaan niya, candy A, candy B. Wala, medyo medyo Per kilo complicated. kasi to per kilo. Oo. Kunwari, kumuha siya ng 1 kilo ng candy, di siya kumuha ng kilo ng candy B, edi 0. Oo, if else, may if Yes. else to, no? Yes, if else. Kunwari, if candy A weight equals to 0, then skip na natin yun. Hindi na mag-iparit ng candy A price. Ay, sequential lang ba daw? Oo, sequential lang daw siya. Ay, ba't nag-overthink tayo dito? Ito pala. Pero okay lang. Baka ano lang talaga to. Yung yung tawag dun, total amount nung ano. Total Pero amount na lang siguro. paano niya